Maaga pa lang ay gising na si Marites. Hinahaplos ang buhok ng inang si Aling Nena na nakahiga sa lumang papag. "Nay, iinitan ko na po yung tubig para sa gamot nyo." Aniya, maingat na itinatapat ang maliit na takure sa kalan na pinapainit ng uling. Ang bahay nila'y kahoy na pinagtagpi-tagpi, may dingding na may butas kung saan pumapasok ang malamig na hangin tuwing madaling araw. Sa gilid ay may lumang estanteng puno ng lumang mangkok at tasa. At sa ilalim ng papag, naroroon ang isang kahong karton na kinalalagyan ng mga resibo ng tindahan. Ang maliit na buhay na mahigpit niyang isinikap, ipunin at ayusin. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang hamog at amoy ng basang lupa. Kinuha ni Marites ang 2 plastik na lalagyan, isa para sa puto at kakanin na kinukuha niya ay Aling Bising, at isa para sa mga delata, noodles at mantika mula sa talipapa. "Ate, sasama kami mamaya pagkagaling sa eskwela," sabi ni Dino, bunsong kapatid na naglalakad palis ng kwarto. Pinipihit ang sirang doorknob na madaling matanggal. "Huwag na, mag-focus kayo ni Lala sa quizzes ninyo," sagot ni Marites. Kinukumpuni ang strap ng tsinelas na muli na namang nalaglag. "Ako na rito." Si Lala, 14 na taong gulang, ang tahimik sa magkakapatid. Yakap-yakap ang lumang bag na may padalang modules ng guro. "Ate, okay lang po ba pambili ng kartulina? May project kasi kami sa araling panlipunan." May nakitira pang 2 sa ilalim ng aparador. "Gamitin mo muna yun. Kapag may sobra sa benta, bibili tayo ng bago," tugon ni Marites. Sabay ngiti kahit paalam niyang saktong-sakto lang ang laman ng kanyang pitaka. Pagdatal ni Marites sa palengke, sinalubong siya ni Aling Mila, kapitbahay at tila ngayoy kakampi sa araw-araw na laban. "Neng, may bagong deliver na taho. Baka gusto mong sumabay? Mainit-init pa." "Pas muna po, Nay Mila. Kailangan kong umabot sa dami ng benta bago magtanghali. May utang pa tayo sa butika para sa gamot ni Nanay," sagot niya habang sinasalansan ng mga delatang nakasakay sa kariton. Tinahi niya ang lumang tolda, itinali sa poste at inilatag ang maliit na mesa. Sa dingding ng stall, nakapaskil ang maliit na tarhetang may nakasulat na, "Bayad muna bago kuha. Salamat po." Hindi ito dahil maramot siya, kundi sapagkat ilang beses na rin siyang napasubo sa saba-sabang utang na hindi nabayaran. Dumaan ang unang customer, isang tanod na madalas nagpapabili ng mantika at toyo. "Marites, 2 sachet ng kape nga dyan at saka mantikang mali," anang lalaki. "Eto po, Tay Kaloy. Bawas ko na rin po yung sukli ninyo sa kahapon, ha? Sabi nyo pahapon, isusunod nyo. Okay lang po ba?" Mahina ang tono ni Marites, hindi nang aaway, kundi nagmamatyag lang sa bawat baryang nilalabas. "Ay, oo nga pala, pasensya na. Heto, bayad ko lahat." Napangiti si Marites, nagpasalamat at muling tumalikod sa kanyang mesa. Sa mga ganitong sandali, siya'y parang poste sa gitna ng umuulang kahilingan. May humihiram ng plastik, may pasuyo ng load, may nagpapabili ng yosi sa tingi. Tahimik niyang tinitimbang kung ano ang dapat unahin, kung sino ang pwedeng pagbigyan at kung saan siya dapat tumanggi. Bawat desisyon, singbigat ng piso sa timbangan. Piso na maaaring tumumbok sa kulang na gamot o sa librong kailangan ng kapatid. Tanghalian na nang mapadaan si Aling Bising, dala ang bilao ng sapin-sapin. "Marites, ilalagay ko na rito ang 4 na bilao. Ibenta mo ha? Bahala ka na sa patong mo." "Sige po, Nay Bising. Salamat." Kinuha niya ang resibo. Maingat na itiniklop at ipinasok sa kahon. Mula sa bulsa ng apron, inilabas niya ang maliit na wallet na may 3 larawan. Ang kanyang namayapang ama, si Nanay Nena na nakangiti bago pa magkasakit, at siyang 3 ng kanyang mga kapatid noong mas bata pa sila. Doon din niya itinago ang isang simpleng tiket ng loto, isang lingguhan, maliit na ritual at oo, madalas pinagtatawanan. "Uy, si Marites na naman sa loto!" Biro ni June, kargador na palatawa. "Pag ako nanalo, bibili ako ng 10 tricycle. Ikaw,
Ate, ano bibilhin mo? Kung sakali, gusto ko lang ng maliit na grocery at gamot para kay nanay. Tapos, hanap lang ng maayos na tulugan. Hindi na tumutulo ang bubong pag-ulan. Biro niyang may halong totoo. Saka tumawa upang huwag magmuhang nangangarap ng sobra. Sanay si Marites sa ganitong asaran. Sanay din siyang tawaging ilusyonada. Pero para sa kanya, ang isang tiket ay hindi kapriso, undi paghawak sa posibilidad kahit manipis na balang araw magbabago ang ihip ng hangin. Minsan sa isang linggo, tatawag ang tiyahin nilang si Minda mula sa probinsya. Iha, kamusta ka dyan? Narinig ko may benta ka na namang maganda. Baka naman pwedeng makahingi kami ng kaunting tulong. Na-ospital kasi yung pinsan mo. Lagi namang may na-ospital kapag tumatawag si Tia Minda. At kung hindi na-ospital, laging may na-aksidente, walang makain, mauubusan ng gatas ang sanggol. Hindi man stone cold si Marites, natuto na siyang mag-impla ng tugon. Tia, padadalhan ko po ng kaunti pag nagsobra ang benta ko ngayon. Sa ngayon po, kulang pa kasi sa gamot ni nanay. Sa kabilang linya, maririnig ang buntong hininga at mabiling, sige, bahala ka. Bago mag-alas 2, dumating ang ulan. Yung biglang buhos na parang nanlilimahid ang langit, nagtubig ang paanan ng palengke. Inipon ni Marites ang mga kahon, tinakpan ng bilao ng plastik at iniusog ang mesa palayo sa tumutulong yero. Ate, kain muna tayo. Si Lala pala, kararating lang mula sa eskwela. May dalang pritong lumpia na pabaon ng kaklase. Sabi ni Ma'am, pwedeng mag-join sa journalism club, pero may bayad sa registration. Magkano? Tanong ni Marites. Nakakunot noo pero may ningning sa mata dahil proud siya kay Lala. 100 daw po, pero optional naman. Hindi optional ang pangarap. Sagot ni Marites, saka inabot ang maliit na kaha kung saan may nakasingit na 2.50. Kuninin mo. Ang kondisyon lang, sumali ka kung gusto mo talaga, hindi dahil uso. Gusto ko po, sagot ni Lala, nakangiting may halong hiya. Salamat ate. Sa tabi, sumulpot si Dino, pawis at may putik sa laylayan ng short. Ate, nag-volunteer ako kanina sa feeding program. Masarap pala yung lugaw na maraming luya. Tapos sabi ni Kuya Leader, pwede daw ako sumama sa Saturday. Maghuhugas lang ng kaldero. Pwede, basta tapos ang assignments. Tugon ni Marites. At saka, Dino, ito yung nabili kong second-hand na sapatos para sa PE mo. Napatigil si Dino, napaitig sa pares na bagamat may gasgas ay buo at malinis. Ate, salamat. Mahina niyang sabi, hawak-hawak ang sapatos na parang ginto. Hapon na nang tumila ang ulan. May ilang suki pang bumili ng sardinas at noodles para sa hapunan. Sa bandang dulo, may matandang babae na may dalang pamaypay. Iha, may discount ma sa senior? Tanong nito. Opo, may bawas po tayo, lalo na kung pabalik-balik si nanay. Biro ni Marites at sabay abot ng sukli. Muntik nang magkulang ang barya, kaya kinalikot niya ang bulsa at napadampot sa tiklop ng lotto ticket. Sandaling tumigil ang kanyang kamay. Tinitigan niya ang papel na iyon, manipis, kulay puti, may mga numerong nag-aalangan sa tinta at ibinalik iyon sa wallet, maingat na para bang mahalagang liham. Pagsapit ng dilim, isinara niya ang tolda, itinulak ang kariton pa uwi kasama ang 2 kapatid na sumasalba sa bawat lubak. Sa daan, kumikislap ang mga ilaw ng tricycle at sari-sari store. Ate, balang araw magkakaroon tayo ng grocery na may aircon. Biro ni Dino, sabay dingdong ng kanilang tawa. Tapos si nanay, hindi na mahihirapang huminga dahil may maayos na kwarto. Balang araw, ulit ni Marites at naramdaman niyang hindi lang iyon pangako sa kanila, kundi panata sa sarili. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Nena na nakaupo sa bangkito. May hawak na rosaryo. Anak, kumain na kayo, nagtira ako ng munggo. Nanay, magpapahinga muna kayo pagkatapos uminom ng gamot. Sabi ni Marites, iniapot ang baso at tableta. May kwento si Lala. Magiging journalist yan. Talaga? Napatango si Aling Nena, may tuwa sa matang malumanay. At si Dino, anong balita? Maghuhugas po ng kaldero sa feeding program. Sagot ni Dino, tila proud sa munting ambag. Magaling!
Tugon ni Aling Nena. Walang maliit na kabutihan. Nang makatulog ang dalawa, lumabas si Marites sa may pinto at tumingin sa langit. Maulap pa rin, ngunit may ilang bituin na sumusungaw. Kinuha niya ang kahon ng mga resibo at sinimulang kwentahin ang kita. Mahigpit sa lapis, maingat sa numero. Sakto lang sa bayan kuryente, dagdag sa gamot at konting sobra para sa kartolina at pamasahe. Noong matapos na ang bilang, inilabas niya ang tiket ng loto, tinupi ang sulok nito at inipit sa paborito niyang pahina ng lumang kwaderno kung saan nakasulat ang mga pangarap. Grocery, scholarship para kina Lala at Dino, kuya na piti para kay nanay, ulan na hindi tumutulo sa loob. Sa katahimikan ng gabing iyon, suminga ang lumang bintana, humuni ang kuliglig at tumigil ang mundo sa pagitan ng pagod at pag-asa. Si Marites, tindera, anak, ate at tagapagtaguyod ay huminga ng malalim at pumikit. Hindi niya kailangan ang mga papuri ng kapitbahay ni ang palakpak ng sinuman. Kailangan niya lang ng isa pang umaga, isa pang pagkakataon at konting tiyaga. At kung sakaling may milagro, handa naman siyang tanggapin. Ngunit kahit walang milagro, lalaban siya. Sapagkat sa mundong ito, minsan hindi perang unang panalo, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy. Maagang nagising si Marites kinabukasan, dala pa rin ang pagod mula sa maghapong pagtitinda kahapon. Naghanda siya ng mainit na kape habang inaayos ang lamesa para sa agahan. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang maliit na radyo at nakabukas ang telebisyon na madalas nilang sabayan tuwing umaga. Karaniwang balita sa trapiko at panahon ang pinakikinggan niya, ngunit ngayong araw ay may kakaibang sigla sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Habang iniinit ang lugaw para kay Nanay Nena, sumilip siya sa telebisyon kung saan ipinalalabas na ang resulta ng nagdaang gabi ng Lotto Draw. Grand Lotto 655, jackpot prize 100 million pesos. Sabi ng announcer sa TV, bago isa-isang binanggit ang mga numero. Tumigil si Marites, hawak ang sandok at marahang binuksan ang kanyang wallet. Inilabas niya ang tiket na binili niya noong nakaraang linggo. Isang numero, tama. Ikalawa, tama rin. Habang binabanggit ang ikatlo at ikaapat na numero, nanlamig ang kanyang mga kamay. Nang matapos ang anunsyo, napaupo siya sa bangkito, nanlalaki ang mga mata at tila hindi makapaniwala. Lahat ng numero ay tugma. Nanay, mahina niyang tawag. Lumapit si Aling Nena, may hawak na baso ng tubig. Bakit anak? May nangyari ba? Nay, tayo po. Nanalo sa loto. Halos pabulong na sabi ni Marites. Para bang baka maglaho ang lahat kapag sinabi ng malakas. Napakurap si Aling Nena. Halatang hindi agad maiproseso ang narinig. Anak, baka naman nagkamali ka ng basa. Pero lumapit din si Lala na galing sa kwarto, dala ang cellphone niya. Ate, teka nga, i-check natin online. Pinindot niya ang search bar at hinanap ang opisyal na resulta. Ilang segundo lang, sumigaw siya. Ate, tama nga, lahat ng numero mo sakto. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marites. Hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa tiket. Iniisip kung paano magbabago ang buhay nila. Mabilis kumalat ang balita sa loob ng bahay. Sumilip si Dino, may toothpaste pa sa bibig. Ano raw ate, mayaman na tayo? Natawa si Lala at hinila ang kapatid. Oo, hindi mo na kailangang maghugas ng kaldero sa feeding program, Dino? Hoy, hindi ibig sabihin nun titigil na tayo sa pagtulong. Agad namang sagot ni Marites. Ngunit halata ang tuwa sa kanyang boses. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Aling Mila, ang kapitbahay na palaging maaga ring bumibili ng paninda. Marites, totoo ba yung narinig ko sa tindahan? Ikaw raw ang nanalo sa jackpot? Nagkakatinginan si Marites at si Nanay Nena. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang ikumpirma agad o mag-ingat muna. Pero nakita niya ang kislap sa mata ni Aling Mila at sa huli ay tumango siya. Oo po, Nay Mila. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Ay nako, Diyos ko anak, yan na ang sagot sa mga panalangin mo. Abay kailangan nating maghanda ng salo-salo. Halos, sumigaw ito at agad na lumabas ng bahay, malamang para ikwento sa iba.
Pagkalipas lamang ng 1 oras, dumagsa na ang mga kapitbahay at kaibigan na bumabati sa kanya. May nagdala ng pandesal, may nag-abot ng prutas, at may ilang halatang nakiyusyoso lang. "Anong plano mo sa perang yan, Marites?" tanong ng isa sa mga suki niya sa palengke. "Una po, gusto ko pong ipa-check up si nanay, tapos ayusin ang bahay." Maingat niyang sagot, ayaw magbigay ng sobra-sobrang detalye. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nagsisimula na siyang mag-isip, paano niya pangangalagaan ang halagang ganito kalaki? Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ng loto upang i-claim ang premyo. Nakasuot siya ng simpleng blouse at pantalon. Sinamahan ni Liza, ang kaibigang dating OFW na matagal na niyang kakilala. Habang nasa pila, mahigpit niyang hawak ang envelope na may ticket at photocopy ng kanyang valid ID. "Marites, siguraduhin mo ha na magplano ka muna bago ka gumastos," bilin ni Liza habang naghihintay sila. "Mabilis lang maubos yung pera kung hindi mo iingatan." "Oo naman, Liza. Ayokong magaya sa mga kwento na naririnig ko," sagot ni Marites. Bagamat ramdam niya ang kaba sa dibdib, pagpasok sa opisina, sinalubong sila ng staff at pinaupo. Ini-verify ang ticket, pinapirma siya ng ilang papeles at ipinaliwanag ang proseso ng paglipat ng pera sa bank account. Ang mga kapitbahay na halos hindi siya pansinin dati ay ngayon ay nag-aabot ng ngiti at tumakamusta. Gabi na makapagpahinga si Marites. Nakaupo siya sa tabi ni Nanay Nena, parehong tahimik habang nakatingin sa lumang bentilador na paikot-ikot. "Anak, sana kahit anong mangyari hindi ka magbago," bulong ng kanyang ina. Hinawakan ni Marites ang kamay ni nanay. "Hindi po, Nay. Kahit anong pera, hindi kayang palitan ang pamilya at prinsipyo. Pero sana totoo rin yun para sa iba." Sa loob ng kanyang puso, masaya siya at puno ng pag-asa. Ngunit may kung anong kirot ng kaba na hindi niya maalis. Parang paunang babala na hindi lahat ng pagbati ay mula sa malinis na intensyon. At sa ilalim ng liwanag ng maliit na bombilya sa kanilang sala, napaisip siya, sa dami ng mga taong lalapit ngayon, ilan kaya ang tunay? At ilan ang nakatingin lang sa jackpot na hawak niya? Kinabukasan matapos lumabas ang balitang siya ang nanalo sa loto, parang biglang nabago ang takbo ng buhay ni Marites. Maaga pa lang ay may kumakatok na sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang 2 tiyahin niyang matagal nang hindi bumibisita, si Tia Minda at Tia Gloria. May dala silang supot ng prutas at tinapay, nakangiti na para bang wala silang naging lamat sa samahan. "Aba, pamangkin, balita ko, ikaw na pala ang pinakamayamang babae sa baryo," bungad ni Tia Minda, sabay yakap sa kanya. "Matagal na kitang gustong puntahan, kaso laging abala," dagdag pa ni Tia Gloria, sabay abot ng dala nilang pasalubong. Ngumiti si Marites at inalok silang pumasok. "Salamat po sa pagbisita, kumusta na po kayo?" Sa totoo lang, hindi niya maalala ang huling beses na nagkita sila. Marahil 3 taon na ang nakalipas, noong namatay ang kanyang ama. Noong panahong iyon, halos walang dumalo mula sa kanilang pamilya sa probinsya. Habang nagkakape, napansin ni Marites na paulit-ulit silang nagtatanong tungkol sa kanyang mga plano sa pera. "Anong balak mong negosyo? Alam mo may magandang investment ngayon sa resort sa kabilang bayan." Ani Tia Gloria, tila may hinahanda ng alok. Ngumiti lang si Marites. "Wala pa po akong konkreto. Gusto ko munang maayos ang bahay at mabigyan ng tamang gamutan si nanay." Hindi niya tinanggihan, pero hindi rin niya pinangakuan. Pagkatapos ng ilang oras, dumating naman si Roy, pinsan niya mula sa Maynila. Suot ang mamahaling polo at may bitbit na paper bag na halatang branded. "Pinsan, long time no see," sabi nito habang nakangiti, sabay abot ng yakap. "Roy, ikaw pala? Kumusta ka na?" tanong ni Marites, nagulat sa biglang pagbisita. "Aba, eto, busy sa trabaho, pero nang mabalitaan ko yung panalo mo, sabi ko dapat puntahan kita agad. May dala nga pala akong konting regalo,"
Sabay abot ng paper bag na may laman palang tabango at tsokolate. Nagpasalamat si Marites. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng tingin ni Roy sa paligid ng bahay. Parang sinusukat nito ang bawat sulok. Ini-imagine kung anong magiging itsura kapag inayos at ginastusan. Hindi lang pamilya ang biglang lumapit sa kanya. Pati mga kapitbahay na halos hindi siya kinakausap dati. Ngayon ay tila matagal na silang magkaibigan. Si Mang Turo na dati umiiwas kapag naniningil siya ng utang sa tindahan. Ngayon ay abot-abot ang bati at alok na tulungan siyang ayusin ang bubong. Si Aling Bebang na mahilig mangintriga ay biglang nagdadala ng ulam tuwing hapon. Marites, baka gusto mong magpamanicure at pedicure? Ako na bahala. Libre. Alok pa ng isa nilang kapitbahay na dati hindi niya nakakausap. Sa palengke, iba na rin ang tingin sa kanya. Ang mga suki niya ay biglang mas magalang at may ilang tindero na nagbibigay ng diskwento kahit hindi niya hinihingi. Ngunit may ilang nagiging sobrang malapit na halos kulang na lang ay sabayan siya pauwi. Nagsimula ring maging mas masunurin ang kanyang dalawang kapatid. Si Lala na dati laging abala sa cellphone, ngayon ay laging nagtatanong kung may maitutulong sa tindahan. Ate, gusto mo ba ako na magbenta bukas para makapahinga ka? Tanong nito minsan habang inaayos ang paninda. Si Dino naman, biglang naging mas maalaga kay Nanay Nena. Madalas niya itong samahan maglakad-lakad sa bakuran at laging inuuna ang gawaing bahay bago ang laro. Ate, binilhan ko si Nanay ng pandesal kanina. Sabi niya masarap daw. Pagmamalaki pa nito. Pero kahit nakikita ni Marites ang mga pagbabagong ito, ramdam niya na may kakaiba. Parang masyadong mabilis ang lahat at masyadong mabait ang lahat sa kanya. Sa gabi, habang nakahiga, nag-iisip siya kung ito ba ay dahil lang sa pera o totoong talagang nagbago ang puso ng mga tao sa paligid niya. Isang hapon, nagpunta siya sa bahay ni Liza upang maghapid ng ilang grocery bilang pasasalamat sa pagiging tapat nitong kaibigan. Habang nagkakape sila, ikinuwento niya ang mga nangyayari. Liza, ang daming biglang mabait sa akin. Kahit yung mga dati kong kaaway, parang gusto na akong maging best friend. Sabi niya, may halong ngiti at pag-aalinlangan. Hindi mo ba naiisip na baka may kapalit ang kabaitan na yan? Seryosong sagot ni Liza. Marites, hindi lahat ng nakangiti ay totoo. May iba diyan, naghihintay lang ng pagkakataon. Tumango si Marites. Kaya nga iniingat ko lahat ng desisyon ko. Ayoko magpadalos-dalos. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi niya maiwasang mapagod sa dami ng taong lumalapit. May mga kapitbahay na nagpapalista ng utang kahit hindi pa niya napapasyalan muli ang tindahan. May mga kamag-anak na biglang may iniwang sulat, humihingi ng tulong para sa emergency. At may ilan pang nag-aalok ng negosyo na tila minadali lang ang plano. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang nagsalita si Dino. Ate, si Kuya Roy kanina tinatanong kung kailan ka bibili ng bagong sasakyan. Sabi niya tutulungan ka raw niyang pumili. Napatigil si Marites. Ganun ba? Wala naman akong balak bumili pa ngayon. Marami pa tayong mas kailangang unahin. Tumingin si Nanay Nena sa kanya. Anak, mag-ingat ka lang. Ang pera parang apoy yan. Kung hindi mo iingatan, susunugin ka. Tumango si Marites at ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang kabahan. Alam niyang hindi magtatagal at may mas malalim pang pakay ang ilan sa mga taong biglang naging mabait sa kanya. At hindi siya sigurado kung handa na ba siya sa susunod na mangyayari. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa palengke at pag-aasikaso sa bahay, nakahiga na si Marites sa kanyang kwarto. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahihinang yabag sa labas ng bahay ang maririnig. Ngunit may kakaibang tunog na gumising sa kanya, mahihinang boses na tila galing sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa pintuan ng kwarto. Ate lang naman ang nakapangalan sa bat ni Dino, tila naguguluhan pero hindi tinatanggihan ang ideya. Ramdam ni Marites ang malamig na hangin sa kanyang batok.
Hindi siya makapaniwala sa mga salitang naririnig niya mula sa mga taong inalagaan at pinagsakripisyuhan niya. Gusto niyang sumugod at kumprontahin sila, pero pinigilan niya ang sarili. Mas pinili niyang umatras pabalik sa kanyang kwarto at huminga ng malalim. Kinabukasan, nagpakita siya ng normal sa harap ng pamilya, parang walang nangyari. Habang nag-aalmusal, kinakausap niya si Lala tungkol sa school project nito at tinanong si Dino kung kailan ang susunod na feeding program na sasalihan niya. Nagkukunwari siyang walang alam, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang magplano kung paano niya malalaman ang totoo at mapoprotektahan ang kanyang sarili. Sa hapon ding iyon, nagpunta siya sa bahay ni Liza. Pagdating niya, agad siyang inalok ng kape at tinanong kung bakit tila mabigat ang mukha niya. Liza, kagabi narinig ko ang kapatid ko at si Roy. Pinag-uusapan nila kung paano nila makukuha ang pera kung wala ako. Mababang tinig ni Marites, halos pabulong, para hindi mabigkas ng malakas ang masakit na katotohanan. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? Marites, seryoso ka ba? Hindi ba't pamilya mo sila? Oo nga, kaya hindi ko alam kung paano ko haharapin. Ayokong umakto ng padalos-dalos. Baka mamaya may mas malalim pa silang plano, sagot ni Marites. Tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Alam mo, dapat may mga witness ka at ebidensya. Hindi sapat na narinig mo lang. Baka mag-deny sila. Suhestyon ni Liza. Tumango si Marites. Tama ka. Kailangan ko ng paraan para malaman ang lahat bago ako gumawa ng hakbang. Sa mga sumunod na araw, naging mapanuri siya sa bawat kilos ng mga tao sa paligid. Napansin niyang mas madalas nang mag-usap si Roy at si Lala kapag wala siya, at minsan ay kasama pa si Tia Minda. May mga oras na biglang tatahimik ang mga ito kapag papalapit siya. Minsan ay mahuhuli niya silang nagbubulungan sa gilid ng bahay o sa bauran. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit sa sala, nakarinig na naman siya ng mga boses mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at tumago sa kurtina. Doon ay nakita niya sina Roy at Tia Minda na nakaupo sa bangkito, tila nagtatala sa maliit na notebook. Kailangan nating kumilos bago pa siya manidesisyon kung saan niya ilalagay ang pera, bulong ni Tia Minda. May alam akong tao na pwedeng tumulong para makuha natin yung trust account na yun. Kailangan lang natin ng ilang papeles at pirma, sagot ni Roy. Paano kung ayaw pumirma? Tanong ni Tia Minda. Di, gagawa tayo ng paraan, sagot ni Roy na may halong pangungutya sa labi. Muling nanlamig si Marites. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya na hindi lang basta pag-aagawan ang pera. May konkretong plano na silang kumilos laban sa kanya. Kinabukasan, muli siyang nagpunta kay Liza at ikinuwento ang kanyang natuklasan. Hindi na ito basta inggit lang. Liza, may plano na sila kumilos. Hindi ko alam kung hanggang saan sila handa para makuha yung pera. Marites, kailangan mo na talagang mag-ingat. Kung ako sa'yo, kakausapin ko na agad ang abogado na kakilala ko. Mas mabuti ng maaga kang kumilos kaysa magsisi sa huli, payo ni Liza. Seryoso ang tinig. Hindi ako basta magpapatalo, pero kailangan ko ng matibay na plano para makita ko kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Sagot ni Marites. Bago siya umuwi, naglakad muna siya sa palengke para bumili ng ilang gamit. Sa bawat hakbang, iniisip niya kung paano niya haharapin ang sariling pamilya na tila may balak siyang ipahamak. Sa kabila ng takot at lungkot na nararamdaman niya, may umuusbong na determinasyon sa puso niya. Hinding-hindi siya magpapaloko, at kung kinakailangan, siya mismo ang magsusubok sa kanilang lahat. Pagdating sa bahay, normal na umasta sina Roy at ang magkapatid na parang walang lihim na namamagitan sa kanila. Ngunit para kay Marites, malinaw na ang pader sa pagitan nila ay nagsisimula ng mabuo. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang nakahiga siya, muling bumalik sa kanyang isipan ang boses ni Roy kagabi. Kung wala si ate, mas madali nating mahahawakan yung pera. Alam niyang hindi na ito basta salitang binulong lang sa hangin. Isa itong babala na kailangan niyang seryosohin. Isang babalang magtutulak sa kanya
na gumawa ng isang hakbang na magpapabago sa takbo ng buhay nilang lahat. Kinabukasan, maagang bumisita si Marites sa bahay ni Liza. Hindi na niya kinayang itago ang kabang sumasakal sa kanyang gabi-gabi mula nang marinig ang mga pinag-uusapan ni Roy at ng kanyang mga kapatid. Sa maliit na sala ni Liza, habang umuusok pa ang kapeng tinimpla nito, ibinuhos niya ang lahat ng saloobin. Liza, hindi ako mapakali. Hindi lang basta gusto nilang makuha yung pera. May plano sila at pakiramdam ko, handa silang gumawa ng kahit ano para matanggal ako sa eksena. Mahina ngunit matigas na sabi ni Marites. Tahimik lang na nakinig si Liza. Pinagmamasdan siya na parabang tinatantiya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaibigan. Alam mo, Marites, kung ganyang kalala ang plano nila, hindi sapat na maghintay ka lang. Kailangan mo ring kumilos para makita mo kung sino talaga ang tapat sa'yo. Pero paano? Tanong ni Marites, napapailing habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Hindi ko pwedeng basta na lang silang harapin. Baka kapag alam nilang alam ko na, mas mabilis silang kumilos. Sandaling natahimik si Liza, saka tumingin ng diretso sa kanya. May maisasuggest ako, pero medyo matindi ito. Magpanggap kang patay. Napaitig si Marites sa kaibigan, hindi makapagsalita agad. Ano? Liza, hindi yan biro. Alam ko, pero isipin mo, kung mawawala ka sa eksena, kahit pansamantala lang, makikita mo kung ano ang tunay nilang gagawin. Kung mamahalin ka ba nila at igagalang ang alaala mo, o kung gagamitin nila ang pagkawala mo para makuha ang lahat ng gusto nila. Matagal na nakatingin si Marites sa sahig. Iniisip ang bigat ng suhestyon ni Liza. Paano kung mag-backfire? Paano kung mas lalo akong mapahamak? Hindi ka mapapahamak kung mag-iingat tayo. Kakausapin natin ang abogado kong kakilala. Kaya niyang gumawa ng mga pekeng dokumento at magplano para ligtas ka habang patay ka sa paningin nila, paliwanag ni Liza. At bago natin gawin yan, kailangan nating ilipat ang pera sa secured trust account na sila mismo, kahit kamag-anak, ay walang access. Kinabukasan, ipinakilala ni Liza si attorney. Ngunit nang maalala niya ang mga narinig na plano laban sa kanya, naging malinaw sa isip niya na wala siyang ibang paraan para malaman ang buong katotohanan. Gagawin ko ito, matatag niyang sabi sa huli. Mula roon, sinimula na ang paghahanda. Unang inasikaso ang paglilipat ng pera. Sa loob ng bangko, habang pinoproseso ang transaksyon, halos hindi makahinga si Marites sa kaba. Ngunit nang pumirma siya sa huling dokumento at na-certify na nasa trust account na ang pera, nakahinga siya ng maluwag. Kasunod ay ang paggawa ng mga peking papeles. Si Attorney Greg na ang nag-asikaso ng lahat, mula sa hospital report na nagsasabing na aksidente si Marites hanggang sa death certificate na pirmado ng isang kontak niyang doktor. Pinagplanuhan din nila kung paanong gagawin ang libing nang hindi maghihinala ang mga tao. Isang aksidente sa probinsya na magpapaliwanag kung bakit hindi maipapakita ang katawan. Sa mga huling gabi, bago isagawa ang plano, halos hindi makatulog si Marites. Madalas siyang tumingin sa kanyang ina habang natutulog ito. Iniisip kung paano nito tatanggapin ang balitang mawawala siya. Pero alam niya, kailangan niya ring makita kung sino ang tunay na kakampi. Dumating ang araw ng pagpapanggap. Maagang umalis si Marites sa kanilang bahay kasama si Liza. Dala ang isang maliit na bag na may ilang pirasong damit at mahahalagang gamit. Dinala siya ni Liza sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan na walang napakakilala sa kanya. Samantala, si Attorney Greg at ang ilang taong pinagkakatiwalaan nila ang nag-asikaso ng libing. Isang closed casket funeral ang inihanda sa kanilang baryo. Sa mismong araw ng burol, naroon sina Roy, ang magkapatid ni Marites, at halos lahat ng kamag-anak. Ayon sa ulat na ipinakalat, si Marites daw ay naaksidente sa isang biyahe papunta sa kalapit bayan at agad na binawian ng buhay. Sa apartment, nakaupo si Marites sa harap ng maliit na telebisyon. Pinapanood mula sa lihim na live video feed na ikinabit ni Liza sa isang kaibigan. Kitang-kita niya ang reaksyon ng mga tao sa burol.
May ilan na tahimik lang, may ilan na tila hindi totoo ang lungkot, at mayroon ding nagbubulungan sa gilid habang nakangisi. Hindi pa tapos ang burol ay narinig na niya mula sa isang kaibigan nagmamanman doon na pinag-uusapan na nina Roy kung paano nila mahahawakan ang mga ari-arian at pera. Sa halip na luha, plano ang laman ng kanilang gabi. Habang nakaupo sa malamig na silid, hinawakan ni Marites ang tasa ng kape at napapikit. Ramdam niya ang bigat ng katotohanang unti-unti nang lumalabas. At alam niyang mula sa gabing iyon, magsisimula na ang tunay na pagsubok. Ang makita kung hanggang saan kayang dalhin ng sariling dugo at laman ang kanilang kasakiman. Mula sa maliit na apartment na tinutuluyan niya, nakatanaw si Marites sa makipot na kalsadang binabaha ng ilaw mula sa mga poste. Tahimik sa paligid, pero sa loob niya'y parang may umuugong na malakas na tambol. Hindi kabalang, kundi halo-halong emosyon. Alam niyang sa mismong oras na iyon, nagsasama-sama na ang kanyang pamilya at mga kapitbahay para sa burol na hindi niya totoong katawan ang nasa kabaong. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone kung saan nakabukas ang live video feed mula sa burol. Sa video, nakita niya ang maliit na kapilya sa baryo, napapalibutan ng mga bulaklak at may kabaong sa gitna na tinakpan ng puting tela. Isang tarpaulin ang nakasabit sa gilid na may nakaprint na larawan niya. Yung kuha pa noong fiesta, nakangiti habang may hawak na pamaypay. Sa harap ng kabaong, nakaupo sina Roy, Lala at Dino, kasama si Nanay Nena na nakatungo lang, tahimik at tila walang lakas. Hindi matukoy ni Marites kung tunay na lungkot ang nasa mukha ng kanyang mga kapatid o kung isa lang iyong eksena para sa mga taong dumalo. "Liza, kumusta ang paligid dyan?" tanong ni Marites sa kaibigan sa kabilang linya. Habang pinapanood ang feed, "Nasa gilid lang ako ng kapilya. Ang dami ring usisero, pero may mga kamag-anak kang halatang hindi lang nagluluksa. Kanina nga, narinig ko si Tia Minda na tinatanong kung sino ang magiging administrator ng pera mo." Sagot ni Liza, mababa ang boses para hindi marinig ng mga nasa paligid niya. Napakagat-labi si Marites. Hindi pa man tapos ang unang gabi ng burol. Pera na ang iniisip. Pinilit niyang huminga ng malalim at magpatuloy sa panunood. Sa video, nakita niyang may lumapit kay Roy. Isang lalaking hindi niya kilala, nakasuot ng barong. Nakipagkamay ito sa pinsan niya at saka sumenyas na parang may itinuturong dokumento. Nag-usap sila ng pabulong bago muling umalis ang lalaki. "Liza, kilala mo ba yung lalaking nakabarong na kinausap si Roy?" tanong ni Marites. "Hindi ko kilala, pero mukhang abogado o empleyado ng bangko. May dalang folder at halatang may pinapipirmahan kanina," sagot ni Liza. Parang tinusok ang dibdib ni Maripes. Lalo niyang naramdaman na tama ang ginawa niyang magpanggap. Kung naroon siya at walang alam sa mga plano nila, malamang ay matagal na siyang napapirma sa kung ano-anong papeles na maglalagay sa kanya sa alanganin. Kinabukasan, maaga pa lang ay puno na ulit ang kapilya. May mga dumating pang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita. Sa isang sulok, may ilang kabataan na hindi naman niya kilala. Napikikain lang sa handa. Habang patuloy na pinapanood ni Marites ang live feed, napansin niyang mas abala sina Roy at Tia Minda sa pakikipag-usap sa ilang bisita kaysa sa pag-aasikaso kay Nanay Nena. Maya-maya pa, lumapit si Lala sa kanila, may bit-bit na sobre. "Ito po yung mga abuloy. Sabi ni Tia, iipunin daw natin para magamit sa mga gastusin at bata sa papeles sa bangko." "Papeles sa bangko?" bulong ni Marites habang nakikinig sa linya kay Liza. "Oo, hindi nila alam na naririnig ko. Pero pinag-uusapan nila kung paano mapapasa kanila yung account mo. Sinasabi ni Roy na siya daw ang dapat maging signatory dahil siya ang pinakamalapit sa'yo," paliwanag ni Liza. Sa apartment, napahigpit ang hawak ni Marites sa tasa ng kape. Pinipigilan niyang umiyak. Hindi dahil sa galit lang, kundi sa matinding pagkadismaya. Sa halip na magluksa at magpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanila, mas nauna pa sa isip nila
kung paano maghati-hati sa perang hindi naman nila pinagpaguran. Sa ikatlong gabi ng burol, ayon sa plano ni Attorney Greg, itinuloy ang libing sa maliit na sementeryo ng baryo. Closed casket pa rin, dahilan daw ay kaguluhan sa katawan dahil sa aksidente. Nasa video feed ang lahat. Ang maikling misa, ang pagbuhat ng kabaong, at ang pagtapon ng lupa sa hukay. Sa gilid ng sementeryo, nakatayo si Liza, may suot na sombrero para hindi makilala. Kinuha niya ang phone at inawagan si Marites habang naglalakad palabas. Tapos na. Wala nang babalikan sa kanila, nabuhay ka pa sa mata nila. Si Lala naman, imbes na manatili sa bahay para alagaan si Nanay Nena, mas madalas nang kasama sina Tia Minda at ilang kaibigan. Si Dino, bagamat tahimik, ay minsan nang narinig ng kaibigan ni Marites na sumasabay sa mga usapan tungkol sa paghahati ng pera. Habang nakikinig sa mga ulat, napapapikit si Marites. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang katotohanang kahit ang dalawang kapatid na pinakamalapit sa puso niya ay tila natutukso na rin ng pera. Pero may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing mas mabuting makita niya ito ngayon kaysa maniwala sa maling imahe ng pamilya na akala niya ay tapat sa kanya. Sa kalmadong gabi sa apartment, umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang maliit na kahon kung saan nakatago ang tiket ng loto at ilang personal na gamit. Pinagmasdan niya ang tiket. Iniisip kung paano ito naging mitsa ng pagbabago ng buhay niya. Hindi lang sa aspeto ng yaman, kundi pati sa pagtingin niya sa mga tao sa paligid niya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nagpasya si Marites na hindi magtatagal ang kanyang pagkamatay. Pero bago siya bumalik, kailangan niyang masiguro na may sapat na ebidensya siya para ilantad ang lahat ng nagtangka at nagplano laban sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay sa kanya ang paniniwala na hindi pera ang ugat ng kasamaan, kundi ang pagkagahaman ng mga taong handang magpanggap, makipaglaro at magtaksil para makuha ito. Pagkalipas lamang ng 3 araw mula nang mailibing siya sa mata ng lahat, nagsimula nang pumasok ang mga ulat mula kay Liza at sa isa pang kaibigang lihim na tumutulong. Sa unang linggo ng kanyang pagkamatay, malinaw na hindi pagluluksa ang pangunahing ginagawa ng kanyang pamilya. Sa umaga pagkatapos ng libing, dumiretso agad sina Roy at Tia Minda sa bahay ni Marites. Sa halip na ayusin ang mga gamit para itabi bilang alaala, inilabas nila ang mga papel at mga sobre na galing sa bangko. Kailangan nating simulan na to bago pa mahuli. Narinig ni Liza mula sa bukas na bintana habang dumadaan gamit ang payong para magkunwaring hindi nakikinig. Sa kabilang linya ng telepono, ikinukwento ni Liza ang lahat kay Marites. Mari, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Hindi pa man umaabot ng 1 linggo, parang meeting na sila ng mga negosyante. Wala kang maririnig na usapan tungkol sa pag-alala sa'yo. Napapikit si Marites, mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi na ako nagugulat, Liza. Pero masakit pa ring marinig. Paano si nanay? Tahimik lang siya, halos hindi makapagsalita. Parang walang nakas. Minsan tinatanong kung bakit wala si Lala sa bahay. Kasi madalas itong umaalis kasama si Roy. Sagot ni Liza. Kinagabihan ng parehong araw sa video feed mula sa loob ng bahay na ikinabit ng taong tumutulong kay Marites. Nakita niya si Roy na may kausap sa telepono. Oo, hawak ko na ang death certificate. Kailangan na lang nating mag-file para sa release ng account. Sabi nito, saka tumingin kay Lala at Dino. Kapag nakuha na natin to, lahat tayo may parte. Hindi alam ni Marites kung matatawa siya sa kapal ng mukha ni Roy o maluluha sa ideyang tasama pati ang mga kapatid niya sa usapang iyon. Mga kapatid ko mismo, Liza, parang wala na silang pakialam kung buhay ako o hindi. Bulong niya sa kaibigan. Sumunod na araw, umalis si Lala at Dino kasama si Roy. Nagpunta sina sa isang restaurant sa bayan, kumakain at nagtatawanan na parang walang mabigat na nangyari. Sa video na ipinadala ng kaibigan ni Marites, maririnig pa si Lala na nagsasabi, "Pag nakuha natin yung pera, gusto kong bumili ng kotse. Ayoko na mag-commute."
Parang wala lang sa kanila ang pagkawala mo, sabi ni Liza nang ipakita ang footage. Ngunit hindi lang iyon ang gumulat kay Marites. Sa parehong linggo, nakatanggap siya ng impormasyon na si Roy ay nagpunta sa bahay ng isa nilang pinsan para magtanong tungkol sa mga titulo ng lupa na nakapangalan kay Marites. Ang balak, ayon sa usapan na nakuha ng kakilala ni Liza, ay gamitin ang titulo bilang kolateral para sa utang na plano nilang gawing puhunan sa isang negosyo. Kung hindi mo nailipat agad ang pera at mga papeles bago ka mamatay, malamang ngayon pa lang, ubos na. Komento ni Liza habang magkasama sila sa apartment. Sa ikalimang araw, dumating sa bahay si Mang Turo, ang matagal nang kilalang kapitbahay na minsan ding naging suki ni Marites sa tindahan. May dalang ilang dokumento na tila ipinapapirma kay Nanay Nena. Para raw ito sa benepisyo at mga claim, sabi ni Mang Turo. Pero ayon sa impormasyong nakuha ni Liza, ito pala ay kaugnay sa pag-access ng bank account ni Marites. Hindi pinirmahan ni Nanay, pero halata kong naguguluhan siya. Mukhang ginugulo siya ni Roy. Dagdag pa ni Liza sa kwento. Pagdating ng weekend, nagsama-sama ulit ang ilang kamag-anak sa bahay. Ngunit hindi para magdasal o mag-alay para kay Marites. Sa halip, may dala silang mga bote ng alak at kumakanta sa videoke. May mga naririnig si Marites mula sa audio feed na mga salitang, "Mabuti na lang at may iniwan siyang malaking pera. Magagamit na natin sa plano natin." Sa panunood ni Marites mula sa maliit na screen ng laptop, ramdam niya ang matinding kirot sa dibdib. Kung hindi ako nagpasya na magpanggap, baka buong buhay ko akala ko ay minahal at nirespeto nila ako. Mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit sa kabila ng sakit, mas naging matatag ang kanyang loob. Lahat ng galaw nila ay nagiging ebidensya. Ang bawat salita, bawat pagtatangka na makuha ang hindi kanila, at bawat patunay na tama ang kanyang hinala. Pagsapit ng ikapitong araw, dumalo sina Roy at Tia Minda sa isang pulong sa bayan, kasama ang lalaking nakabarong na nakita ni Marites sa video noong burol. Sa loob ng isang maliit na opisina, ayon sa kuha ng impormanting nagpadala kay Marites ng litrato, tila pinapakita ng lalaki ang mga papeles na may kinalaman sa bank account. Nakita pa ni Roy na ngumiti at makipagkamay, para bang sigurado na siyang makukuha ang hawak ni Marites. Habang pinapanood ang mga larawang iyon, hinawakan ni Marites ang kanyang notebook at sinulat ang petsa, oras at mga pangalan ng taong sangkot. Alam niyang malapit nang mabuo ang kaso na magpapatunay sa kasakiman ng sarili niyang pamilya. Sa pagtatapos ng unang linggo ng kanyang pagkamatay, malinaw na miminsan sa kanya ang larawan ng mga taong minsan ay minahal niya. Mga taong ngayon ay handang gawin ang lahat, magsinungaling, magplano at magtulungan, hindi para magluksa, kundi para agawin ang yaman na iniwan niya. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng apartment, humigpit ang kapit ni Marites sa tasa ng kape. Kasama nito sina Lala, Dino at Tia Minda. Sa una ay tila karaniwing usapan lang, mga plano sa pera at mga gusto nilang bilhin. Ngunit biglang lumalim ang tono ng usapan. Kung buhay pa si ate, hindi natin magagalaw lahat to, sabi ni Roy. Mababa ang boses pero malinaw sa pandinig ni Marites. Kailangan sigurado tayo na wala na talaga siya. Paano kung hindi nga siya patay? Mahina, ngunit halatang nag-aalangan na sabi ni Lala. Hindi ba parang bigla na lang siyang nawala? Wala man lang nakita sa ospital? Tanga ka ba? May death certificate na. Pero para masigurado, magpapahanap ako sa mga tao ko. Baka nagtatago lang yun. Tugon ni Roy, may halong inis. Kapag nakita siya, sisiguraduhin na nating hindi na siya makakabalik. Napatigil si Marites. Nanlamig ang buong katawan. Hindi na ito basta usapan ng pera. Direktang pagbabanta na sa kanyang buhay. Kinabukasan, dumating si Liza sa apartment, dala ang pinakabagong balita. Marie, may nakita akong dalawang lalaking nakamotor kagabi. Paikot-ikot sa baryo. Sabi ng kapitbahay mo, nagtanong sila kung may nakakaalam kung saan ka daw huling nakita bago ka maaksidente.
Alam kong sila ang tauhan ni Roy. Sagot ni Marites. Mabigat ang tinig. Liza, hindi na lang pera ang habol nila. Siguraduhin mo ring ligtas si nanay. Bilang pag-iingat, nakipag-ugnayan agad si Liza kay Attorney Greg upang idagdag sa listahan ng ebidensya ang mga audio recording. Kung totoo ang plano nilang hanapin ka para patayin, mas mabigat yan sa kaso. Paliwanag ng abogado, pero mas maganda kung makukuha pa natin sila sa aktong nagpaplano. Makalipas ang 2 araw, habang si Liza ay nasa palengke malapit sa bahay ni Roy, nakita niya itong may kausap na isang lalaking may tattoo sa braso. Lumapit siya ng palihim at nakinig sa usapan. Basta hanapin niyo lang, wala na akong pakialam kung saan. Pag nakita niyo, tapusin na. Sabi ni Roy, mariin ang boses. Sigurado ka ba dyan, boss? Baka magka-problema tayo. Sagot ng lalaking may tattoo, babayaran ko kayo ng doble. Siguraduhin niyo lang na wala nang makakaalam. Matigas na sabi ni Roy bago umalis. Nang marinig, hindi na lang ito laban para sa pera. Laban na rin ito para sa kanyang buhay at kaligtasan ng natitirang taong tapat sa kanya. Kinagabihan, habang nasa apartment, napansin ni Marites sa CCTV feed na may nakaparadang motorsiklo malapit sa kanyang dating bahay. 2 lalaking naka-helmet ang tila nagmamanman. Kahit wala na siya ron, ramdam niyang sinusubukan nilang alamin kung may ebidensya o gamit pa siyang naiwan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang dating suki sa tindahan. Ate Marites, may narinig akong nausapan kagabi. Sabi ni Roy, may kausap daw siya na taga Maynila para ayusin na raw lahat bago magtatapos ang buwan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero parang delikado. Muli niyang kinausap si Liza at si Attorney Greg. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng matagal. Kailangan makumpleto na natin ang ebidensya at maghanda para sa aksyon. Mariing sabi ni Marites. Nasa tamang direksyon tayo, sagot ni Attorney Greg. Pero huwag ka munang lalabas ng ligtas na lugar. Ang pinakamahalaga ngayon, masiguro nating nakatala ang bawat galaw nila. Bilang dagdag na hakbang, nagpakabit sila ng mas malinaw na audio device sa bahay ni Tia Minda kung saan madalas magtagpo sina Roy at ang ilan pang kamag-anak. Sa sumunod na gabi, nakuna ng device ang isang usapang magpapatibay sa lahat ng akusasyon. Pag nakuha na natin yung access sa account, aalis tayo ng bansa. Wala nang makakahabol sa atin, sabi ni Roy. At si Nanay Nena, paano siya? Tanong ni Dino, halatang kinakabahan. Bibigyan nating kaunting pera, sapat para hindi magreklamo, pero wag na nating isama sa plano. Madali siyang makalabas sa bibig. Sagot ni Roy. Habang pinapakinggan ang recording, napapikit si Marites at napahawak sa kanyang sentido. Kahit si Nanay, kaya nilang iwanan basta makuha lang ang gusto nila. Mahina niyang sabi. Ang mga araw na sumunod ay naging mas tense para kay Marites. Lalo siyang naging maingat at mas determinado na tapusin na ang lahat ng ito. Sa bawat mensahe mula kay Liza at sa bawat recording na nakukuha nila, lalong humahaba ang listahan ng kasalanan ng kanyang sariling dugo. Isang gabi bago matapos ang linggo, tinawagan siya ni Liza. Mari, may mas matindi pa. May kaibigan akong nakarinig kina Roy na balak nilang pasukin ang bahay ng isa mong kaibigan. Dahil akala nila, doon mo tinatago ang ilang papeles at pera. Kailangan na natin itong i-report agad. Tumango si Marites kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. Tama ka, panahon na. Hindi lang ito tungkol sa akin, pati ang mga taong wala namang kinalaman, nadadamay na. At sa gabing iyon, sa ilalim ng katahimikan ng maliit na apartment na nagsilbi niyang kanlungan, nagdesisyon si Marites. Hindi na siya magtatago ng matagal. Ang bawat patak ng ebidensya na hawak niya ngayon ay magiging armas para tuluyang ilantad ang mga taong muntik ng wasakin hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ang katauhan at dangal niya bilang isang tao. Mabigat ang gabi para kay Marites. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa maliit na apartment, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga narinig niyang plano nina Roy at Tia Minda. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ngayon ay malinaw na gusto nilang alisin siya sa landas ng tuluyan. Nakaayos na ang bag niya sa ilalim ng kama. May ilang pirasong damit,
kopya ng mga dokumento, at cellphone na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Hating gabi na nang magpasya siyang lumabas sandali para bumili ng tubig at ilang pagkain sa malapit na tindahan. Mag-isa lang siyang naglakad sa makipot na kalsadang madilim at tahimik. Tanging ilaw ng poste ang gabay. Habang papalapit na siya sa tindahan, napansin niyang may dalawang lalaking naka-helmet at nakaitim na jacket na nakasandal sa isang motorsiklo sa tapat ng saradong vulcanizing shop. Hindi niya pinansin, ngunit nang makadaan siya, ramdam niya ang malamig na titig ng mga ito. Luminga siya saglit at napansin niyang pareho silang tumingin sa isa't isa bago sumunod sa kanya. Naramdaman ni Marites ang mabilis na tibok ng puso niya. Pinabilis niya ang kanyang paglalakad. Ngunit naririnig niya ang yabag ng mga sumusunod. Pagdating niya sa tindahan, mabilis siyang bumili ng tubig at tinapay at nagkunwaring kumakalkal pa ng barya para magtagan sandali. Huwag kang diretso uuwi sa apartment mo, mariing bilin ni Liza. Sumunod si Marites. Pagdating sa terminal, bumaba siya at nagkunwaring isa lang sa mga naghihintay ng biyahe. Ilang minuto lang, dumating ang isang lumang kotse at bumusina. Isang babaeng nasa mid-40s ang nagpakilala bilang kaibigan ni Liza. Ako si Minda. Ibang Minda, hindi yung tiyahin mo. Pabirong sabi nito para mabasag ang tensyon. Sakay na, ligtas ka sa akin. Mabilis silang bumiyahe palayo sa lugar. Habang nasa biyahe, huminga ng malalim si Marites at sinimulang ikwento ang nangyari. Hindi ako sigurado kung nakita nila ako o matagal na nila akong sinusundan, pero sigurado akong hindi naligtas yung apartment ko. Nang makarating sila sa isang maliit na bahay sa kabilang probinsya, agad siyang pinatuloy ni Minda at binigyan ng mainit na sabaw. Dito ka muna, huwag kang mag-aalala, walang nakakakilala sa iyo rito. At kung lalabas ka, magsuot ka ng ibang kasuotan at ayusin mo ang buhok mo para hindi ka makilala. Payo ni Minda. Kinabukasan, inawagan siya ni Attorney Greg. Marites, dapat na nating ilipat ang iyong kinaroroonan sa mas ligtas na lugar. Hindi na pwedeng manatili ka dyan kung alam na ng mga tao nila Roy ang paligid mo. Pero bago ka lumipat, kailangan nating ayusin ang pagkuha ng karagdagang ebidensya. Nang sumunod na gabi, sa tulong ni Liza at ni Minda, bumalik siya sa dating apartment para kunin ang ilang gamit at ang mga kopya ng recording na nasa isang USB. Pinalad silang walang nakapansin sa kanilang pagbabalik. Kaagad niyang isinilid sa bag ang mga kagamitan at umalis bago pa muling magpakita ang mga pahinainalang tao. Mula roon, nagtuloy sila sa isang mas malayong bayan kung saan may bakanting kwarto sa isang maliit na inn. Doon muna siya nanirahan gamit ang alias na Marina. Pinutol niya ang lahat ng kontak sa sino mang hindi bahagi ng plano nila Liza at Ate Greg. Habang naroon, araw-araw siyang sinusubaybayan ng mga kaalyado niya sa pamamagitan ng tawag. Mula sa mga ulat, nalaman niyang patuloy pa rin ang dalawang lalaki sa pagtatanong sa mga tao sa paligid ng dating apartment niya. May balita ring isang jeep na ulay pula ang 2 beses na pumunta sa bahay ng Nanay Nena, ngunit hindi malinaw kung sino ang sakay. Sa kabila ng takot, pinilit ni Marites na maging matatag. Hindi ako magpapadala sa kanila, hindi ako magpapatalo. Bulong niya sa sarili habang sinusulat sa kanyang maliit na notebook ang mga petsa at detalye ng bawat pangyayari. Ilang araw matapos ang pagtakas, muli siyang tinawagan ni Liza. Mari, mas maigi sigurong dito ka na muna sa amin. Mas marami tayong pwedeng gawin para tapusin na to. May mga bagong recording na mas malinaw kaysa sa mga nauna. At sa tingin ko, sapat na para mapabilis ang aksyon ng mga pulis. Tumango si Marites kahit hindi nakikita sa kabilang linya. Sige Liza, pero sa oras na lumipat ako, gusto kong magsimula na rin tayo sa huling bahagi ng plano. Ayokong habang buhay akong nagtatago. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa inuupahang inn, hinawakan niya ng mahigpit ang bag na naglalaman ng lahat ng ebidensyang pinaghirapan nilang kolektahin. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa katotohanan at mas lumalapit din ang panganib. Pero handa na siya. Hindi na siya si Marites na tahimik na nagtitinda sa palengke at nagpapalampas ng pang-abi. Ngayon,
Isa na siyang babae na may matibay na laban at kahit anong pagtatangka ng mga kalaban niya, hindi siya basta-basta bibigay. Umaga pa lang ay gising na si Marites sa inuupahang maliit na silid sa bahay ni Lisa. Hindi siya makatulog ng mahimbing kagabi. Paikot-ikot lang siya sa kama. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mga recording, litrato at testimonya na hawak na nila laban kina Roy at sa mga kasabwat nito. Ngayon ang araw na pagbedesisyonan nila kung handa na bang isampa ang formal na kaso. Pagpasok niya sa maliit na sala, nakita niya si Liza na nagtitimpla ng kape at si Attorney Greg na nakaupo na sa mesa. May nakalatag na folder na puno ng mga dokumento. "Mari," bungad ni Liza, "handa ka na ba? Ito na yung puntong wala nang atrasan kapag pumirma ka." Huminga ng malalim si Marites at tumango. "Handa na ako, ayokong tumagal pa ito. Gusto ko nang matapos at mauha ang hustisya para sa sarili ko at para kay nanay." Binuksan ni Attorney Greg and folder at isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Audio recordings ng mga usapan ni Roy tungkol sa pagkuha ng pera at pagtatangka sa buhay niya. Mga litrato ng pakikipagkita nito sa mga taong kahina-hinala at mga testimonya mula sa 2 taong handang tumayo bilang witness. "Mari, lahat ng ito ay sapat para makapagsampa tayo ng kasong attempted murder at qualified theft, pati na rin falsification of documents," paliwanag ng abogado. Habang binabalikan niya ang mga ebidensya, naramdaman ni Marites ang bigat sa dibdib. "Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang pamilya ko. Pero salamat sa inyo, hindi ako mag-isa sa laban na to." Makalipas ang ilang oras, nagtungo sila sa presinto upang isampa ang reklamo. Pagpasok pa lang nila, sinalubong sila ng malamig na tingin ng ilang opisyal, marahil dala ng bigat ng kasong isasampa nila. Sa opisina ng hepe, inilatag ni Attorney Greg ang lahat ng dokumento. Tahimik lang si Marites habang pinipirmahan ang affidavit. Bawat lagda ay parang tatak ng tapang na matagal niyang pinipigilang ilabas. "Mrs., wika ng hepe, kung totoo lahat ng nakasaad dito at sapat ang ebidensya, may malakas tayong laban. Pero asahan mong lalaban din sila at gagamit ng impluensya." Tumango si Marites. "Handa po ako. Hindi ko hahayaang manatiling malaya ang mga taong muntik nang pumatay sa akin." Kinabukasan, nagsimula na ang investigasyon. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Roy para mag-serve ng subpina. Ayon sa ulat na nakarating kay Marites, nagulat at halos hindi makapagsalita si Roy nang makita ang mga pulis. Nabalitaan din niya mula kay Liza na nagtalo sina Roy at Tia Minda matapos umalis ang mga otoridad. "Sigurado akong hindi nila inaasahan na lalaban ka," sabi ni Liza habang magkasama silang naghahanda ng ebidensya para sa susunod na hearing. "Akala nila wala ka na talaga." Sa mga sumunod na linggo, nagpabalik-balik si Marites sa korte at sa opisina ng abogado. Hindi naging madali ang proseso. May mga pagkakataong sinusubukan siyang i-discredit ng kampo ni Roy. May kumalat pang chismis na buhay daw talaga siya noong mga panahong iyon, pero nagtago lang para makapanlamang, na halatang galing sa mga kalaban para sirain ang kanyang imahe. Sa hearing, hindi nito maiwasang magtaas ng boses at magmukhang agresibo, bagay na hindi nakatulong sa kanyang depensa. Samantala, habang lumalala ang kaso, may ilang kamag-anak na nagsimulang magsumbong kay Marites kapalit ng mas magaan na parusa. Isang pinsan ang nagbigay ng kopya ng plano ni Roy, isang listahan ng mga ari-arian at halaga ng mga ito, kasama ang mga pangalan ng mga taong tatanggap ng parte. Nakasulat doon ang malinaw na intensyon na iwan si Nanay Nena ng kaunting halaga at alisin siya sa lahat ng desisyon. Pagkakita pa lang ni Marites sa dokumento, napahigpit ang hawak niya rito. Ito na ang patunay na wala silang balak na maging patas. Hindi man lang nila inisip ang kapakanan ni Nanay. Bulong niya habang nakatingin sa papel. Sa ikatlong linggo ng pagdinig, mas lalong bumigat ang kaso laban kina Roy. Sa puntong iyon, malinaw na sa korte na may malakas na ebidensya ng pagtatangka sa kanyang buhay at pag-angkin sa kanyang yaman. Kahit anong depensa ang ilatag ng kampo nila,
Hindi nila maikakaila ang mga recording, testimonya at dokumentong hawak ni Marites. Pag-uwi mula sa huling pagdinig ng linggong iyon, napahinga ng malalim si Marites habang nasa kotse kasama sina Liza at attorney Greg. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Pero alam kong papalapit na tayo sa hustisya. Lumalaban ka ng marangal, Mari, sagot ni Liza. At sa bawat hakbang, mas lalo nilang nakikita na hindi ka basta-basta bibigay. Sa loob ng maraming linggo ng pagharap sa korte at pakikipaglaban sa takot at pangamba, natutunan ni Marites na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa kakayahang magtiis, kundi sa tapang na lumaban kahit ang kalaban ay sariling dugo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw na sa kanya. Hindi siya titigil hanggang sa makitang managot ang mga taong muntik nang magtulak sa kanya sa libingan na sila mismo ang naghanda. Makalipas ang ilang buwan ng pagtago at paglilitis, naramdaman ni Marites na ito na ang tamang oras para magpakita sa publiko. Hindi na lamang siya nagtatago sa mga anino ng mga ebidensya, oras na para siya mismo ang maging patunay na buhay siya at handang lumaban. Pinagplanuhan nila ito ng mabuti ni Liza at attorney Greg. Mari, sabi ni Liza, habang nakaupo sila sa maliit na kusina, sigurado ka ba? Kapag lumabas ka sa korte mismo, hindi lang pamilya mo ang mabibigla. Pati buong bayan, pati media, makakaalam. Tumingin si Marites ng diretsyo sa kaibigan. Handa na ako. Wala nang mas matinding depensa kundi ang mismong presensya ko. At gusto kong makita sa mata nila kung ano ang magiging reaksyon nila. Dumating ang araw ng pagdinig. Mahigpit ang seguridad sa labas ng korte dahil may media nang nakabalita sa kasong may kinalaman sa malaking halaga ng pera at umano'y pagtatangka sa buhay ng isang lotto winner. Hindi alam ng mga taga roon na ang sinasabing biktima ay mismong papasok sa pinto ng hukuman. Pagdating nila sa korte, naglakad si Marites sa pasilyo kasama si attorney Greg. Nakaayos ang kanyang buhok, nakasuot ng simpleng blouse at slacks, at may makikita sa kanyang mukha na hindi takot kundi matatag na determinasyon. Lahat ng mata sa pasilyo ay napako sa kanya. May mga naririnig siyang bulungan. Siya ba yun? Buhay pala? Akala ko patay na siya. Sa loob ng courtroom, nakaupo na sina Roy, Tia Minda at ilan pang kamag-anak sa panig ng depensa. Abala sila sa pagsasalita sa kanilang abogado nang bumukas ang pinto. Unang pumasok si attorney Greg, kasunod si Liza at sa huli si Marites. Parang natigil ang oras sa sandaling iyon. Naputol ang usapan ng depensa. Bumagsak ang ballpen sa mesa ni Roy at napako ang tingin niya kay Marites. Nanlalaki ang mga mata. Ikaw, bulalas niya. Halos hindi makapaniwala. Umiling si Marites at diretsyong umupo sa harapan. Walang sinasabi. Kita niya ang pamumutla ni Lala at ang pagkagatlabi ni Dino. Samantalang si Tia Minda, mabilis na umiwas ng tingin, halatang gulat at hindi alam ang gagawin. Tumayo ang hukom at nagsimula ang pagdinig. Ngayong narito na mismo ang nagsasabing biktima ng kasong ito, nais kong marinig mula sa kanya, wika ng hukom. Tumayo si Marites, lumapit sa witness stand at huminga ng malalim bago nagsalita. Magandang umaga po, Ginoo at Ginang Hukom at sa lahat ng naririto. Ako po si Marites, buhay at narito ngayon hindi para maghiganti, kundi para magbigay ng katotohanan. Sinimulan niyang ikwento ang buong pangyayari mula sa pagkapanalo niya sa loto, sa mga pagbabago sa ugali ng kanyang pamilya, sa mga bulong na narinig niya, hanggang sa planong pagpapanggap na patay para malaman ang tunay na intensyon ng mga tao sa paligid niya. Habang nagsasalita siya, tahimik ang lahat, tanging boses niya lang ang umaalingaw-ngaw sa loob ng silid. Mahal ko po ang aking pamilya, pero nang makita ko at marinig ko mismo ang mga plano nilang alisin ako para makuha ang lahat, doon ko napagtanto na hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Pinili kong magtago at mangalap ng ebidensya, hindi para sirain sila, kundi para ipakita sa mundo kung hanggang saan kayang dalhin ng kasakiman ang tao. Mariim niyang sabi. Nang matapos siya, tumingin siya kay Roy. Alam kong hindi mo inaasahan na makikita mo pa ako, pero nandito ako ngayon, hindi para magpatakot. Buhay ako,
at hindi na ako magtatago. Kita ni Marites ang galit at inis sa mukha ni Roy, ngunit mas malinaw ang kaba sa kanyang mga mata. Ang abogado nito ay halatang nahihirapan ng bumuo ng depensa. Sa mga sumunod na oras ng pagdinig, ipinakita ni Attorney Greg ang mga ebidensyang hawak nila, ang recordings ng mga plano, ang mga testimonya ng mga saksi, at ang mga dokumentong nagpapatunay ng tangkang pag-angkin sa kanyang yaman. Habang ipinapakita ang bawat piraso ng ebidensya, lalong namumutla ang mga akusado. Sa labas ng korte, dagsana ang mga reporter. Pagkatapos ng session, lumabas si Marites kasama sina Lisa at Attorney Greg. Agad siyang pinuntahan ng media, nag-aabot ng mikropono at nagtatanong, "Miss Marites, totoo bang buhay na buhay ka at mismong pamilya mo ang nagtangkang ipahamak ka?" Tanong ng isang reporter. Tumingin si Marites sa kamera. "Buhay na buhay ako at oo, may mga taong sinubukang alisin ako, pero mas pinili kong lumaban. Hindi lahat ng ngumingiti sa'yo ay totoo ang intensyon. At sana, ang nangyari sa akin ay magsilbing aral sa iba. Mag-ingat sa tiwalang ibinibigay kahit kanino." Kinabukasan, laman siya ng balita sa telebisyon at social media. Milyon ang nakapanood ng video ng kanyang pagbabalik sa korte. May mga taong humanga sa kanyang tapang at may ilan ding nagulat na kaya palang gawin ng pamilya sa isa't isa ang ganoong kalupitan. Sa bawat pagdinig, unti-unti nang nababasag ang depensa ng mga akusado. Maging ang kanilang abogado ay tila nahihirapan ng gumawa ng linya ng depensa na kayang kontrahin ang harapang presensya at mga ebidensyang ipinapakita ni Marites. Isang umaga, bago magsimula ang panibagong hearing, dumating si Lisa sa bahay ni Marites na may dalang folder. "Mari, may bago tayong update." Wika niya habang inaabot ang dokumento. May 3 sa mga kasama ni Roy sa plano na pumirma na para maging state witness. 3 kamag-anak mismo natin. Napatingin si Marites sa folder at binuklat ito. Nakita niya roon ang pahayag ng mga pumirma, mga detalyadong kwento kung paano sila naudyukan ni Roy at Tia Minda na sumama sa plano. "Ginawa namin yon kasi takot kami kay Roy at naisip naming malaking pera ang kapalit." Napasulat sa bahagi ng affidavit ng isa. "Kung ganito alinaw ang testimonya nila, tapos na ang laban." Wika ni Attorney Greg na numating din ng araw na iyon. "Pero kailangan pa rin nating tapusin ang proseso. Kailangang maipresenta lahat ng ebidensya hanggang sa huli." Pagdating sa orte, isa-isang pinatawag ang mga dating kasabwat. Sa witness stand, halos hindi makatingin ang mga ito kay Marites habang ikinukwento kung paano sila tinawagan ni Roy pagkatapos ng balitang pagkamatay niya, at kung paano siya pinlano nilang hanapin at siguruhing hindi na makabalik. Habang pinapakinggan ang mga iyon, ramdam ni Marites ang halo-halong damdamin. Sakit dahil sariling pamilya ang nagtaksil sa kanya. Ngunit may bahid ding ginhawa na sa wakas ay lumalabas na ang katotohanan. Nang sumunod na linggo, ipinresinta ng prosekusyon ang pinakamatibay na ebidensya. Ang video na kuha mula sa isang cellphone kung saan malinaw na naririnig ang tinig ni Roy na nagsasabing, "Kapag nakita siya, tapusin na natin para hindi na makabalik." Nang mapanood ito sa harap ng lahat, nag-iba ang anyo ni Roy. Mula sa mayabang na anyo noong unang pagdinig, ngayon ay nanlilisik ngunit halatang kinakabahan. Si Tia Minda naman ay halos maiyak sa witness stand nang siya ay tanungin. "Hindi ko gustong umabot sa ganon, pero natakot ako at nadala sa galit." Sagot niya ng tanungin kung bakit siya sumama sa plano. Takot at galit? Singit ng prosecutor? O kasakiman? Hindi siya nakasagot at yumuko na lamang. Sa 3 buwan ng paglilitis, bumaba ang pasya ng korte para sa pansamantalang kulong ni Roy at iba pang pangunahing akusado habang nagpapatuloy ang kaso. Naging malaking balita ito sa buong bayan at kahit saan pumunta si Marites, may mga taong lumalapit para magbigay ng suporta. "Ang tapang mo, Mari," sabi ng isa niyang dating suki sa palengke. Hindi lahat may lakas ng loob na labanan ang sariling pamilya para sa tama. Ngunit hindi lang basta pagkakakulong ang naging dagok kina Roy.
Lumabas din sa investigasyon na marami sa kanilang transaksyon ay peke at ilegal. Dahilan para magsimula ng hiwalay na kaso laban sa kanila para sa estafa at falsification of documents. Pati ang mga ari-arian na tinangkang ilipat sa pangalan ni Roy ay na-freeze ng korte. Isang araw, tinawagan si Marites ni Ater Greg. "Mari, maghanda ka. Sa susunod na hearing, ibababa ang partial desisyon para sa mga kasong may malinaw ng hatol." Dumating ang araw na iyon at napuno ang korte ng mga taong gustong masaksihan ang kinalabasan ng kasong tumagal ng ilang buwan. Tumayo ang hukom at binasa ang desisyon. Si Roy at 2 pang pangunahing akusado ay napatunayang guilty sa kasong attempted murder at qualified theft. Sila ay nahatulan ng matagal na pagkakakulong, habang ang iba pang kasabwat ay pinagmulta at binigyan ng restraining order na hindi pwedeng lumapit o makipag-ugnayan kay Marites. Habang binabasa ang hatol, narinig ni Marites ang mahina ngunit malinaw na boses ni Roy mula sa kabilang dulo ng courtroom. "Hindi pa tapos to." Ngunit sa halip na matakot, tumingin siya rito ng diretsyo, walang bakas ng pangamba. Paglabas nila ng korte, sinalubong si Marites ng mga kaibigan, ilang kapitbahay at mga taong na-inspire sa kanyang kwento. "Salamat sa lakas ng loob mo," sabi ng isang babae na may hawak na maliit na buke ng bulaklak. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa sala ng bahay ni Liza, tinanong siya nito, "Marie, anong pakiramdam na sa wakas nakikita mo nang nauhulog isa-isa ang mga taong nang tangkang sirain ka?" Humigop muna siya ng kape bago sumagot, "Hindi ito saya lang, Liza. May lungkot pa rin dahil pamilya ko sila. Pero higit sa lahat, may kapayapaan na unti-unti kong nararamdaman. At alam kong wala na silang kapangyarihan sa buhay ko ngayon." Tinapik siya ni Liza sa balikat. "Tama yan. At ngayon, may pagkakataon ka nang magsimula ulit sa paraan na ikaw ang may kontrol." Sa gabing iyon, bago matulog, tumingin si Marites sa maliit na tahon kung saan nakalagay pa rin ang lumang piket ng loto. Ngayon, hindi na lang ito simbolo ng pera. Ito na ang paalala kung paano siya pinagdaanan sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. At kung paano siya lumabas mula roon na mas matatag at mas marunong sa pagpili kung sino ang pagkakatiwalaan. Makalipas ang ilang linggo mula sa pagkakakulong ni Roy at ng iba pang pasabwat, unti-unti nang natahanap ng normalidad si Marites. Sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon, nagising siya isang umaga na walang kaba sa dibdib. Tahimik ang paligid at tanging amoy ng bagong timplang kape mula sa kusina ni Liza ang sumalubong sa kanya. "Mari, bumangon ka na. May kakausapin tayo mamaya sa bayan." Tawag ni Liza mula sa kusina. Lumabas si Marites at umupo sa mesa. Bit-bit ang tasa ng kape. "Sino naman ang makikipagkita?" tanong niya sabay lagok. "Isang ahente ng lupa. Naalala mo noong matagal mo ng pangarap na magkaroon ng sariling lote at tindahan? Panahon na para simulan yon." Sagot ni Liza, may ngiting nakakahawa. Hindi na nag-atubili si Marites. Tinanggap niya ang alok na tingnan ang isang lote sa tabi ng palengke. Nang makarating sila roon, agad niyang nakita ang potensyal ng lugar. Malapit sa tao, matao ang kalsada at may sapat na espasyo para sa isang maliit na grocery at kainan. "Dito ko gustong magsimula uli," bulong niya sa sarili. Sa tulong ng perang naisalba at ng payo ni Attorney Greg, mabilis na naisakatuparan ang pagbili ng lupa. Ilang linggo lang, nagsimula na ang konstruksyon ng kanyang munting negosyo. Sa unang araw ng pagbubukas, dagsa ang mga mamimili, mga dating suki, mga kapitbahay, at ilang taong ngayon lang niya nakita. Lahat ay bumabati sa kanya, hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa tapang na ipinakita niya. Habang abala sa pagtulong sa cashier, lumapit ang isang matandang babae. "Maripes, salamat sa pagtulong sa apo ko para makapag-aral. Narinig ko may scholarship ka raw na binuksan para sa mga kabataan dito?" "Opo, nanay," sagot ni Marites, may ngiti sa labi. "Para po yun sa mga batang walang kakayahang magbayad ng tuition. Gusto kong mabigyan sila ng pagkakataon na makapagtapos.
gaya ng pangarap ko para kina Lala at Dino noon. Kinagabihan, habang nagbibilang ng kita, naisip ni Marites na dumalaw sa kanilang lumang bahay para bisitahin si Nanay Nena. Pagdating niya roon, mas maayos na ang paligid marahil gawa ng ilang kababayan na tumulong matapos ang gulo. Niyakap siya ng ina ng mahigpit. "Anak, masaya akong makita kang masaya. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero nandito ka pa rin," bulong ni Nanay Nena. "Nay, tapos na yung pinakamadilim na yugto ng buhay natin. Ngayon gusto ko na lang magpatuloy. At kahit masakit ang ginawa ni na Lala at Dino, umaasa akong balang araw matututo rin sila," sagot ni Marites. Ilang araw matapos ang pagbisita, nakatanggap si Marites ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Lala, humihingi ng tawad at nagsasabing nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Matagal na nakapitig si Marites sa sulat. Mabigat ang loob niya, ngunit hindi niya kayang baliwalain ang pagbabalik loob ng kapatid. Isang gabi, kinausap niya si Liza tungkol dito. "Liza, dapat ba akong pumunta para kausapin siya? Hindi ko alam kung handa na ako. Kung sa tingin mo makakagaan ng loob mo, gawin mo. Hindi ibig sabihin noon na ibabalik mo agad ang tiwala, pero pwede mong simulan sa pagpapatawad," payo ni Liza. Sumunod na linggo, bumisita si Marites sa kulungan. Doon niya nakita si Lala, payat at halatang nagsisisi. "Ate, patawad. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon sa'yo. Nadala ako sa pang-uudyok ni Roy," umiiyak na sabi nito. Tahimik lang na nakinig si Marites bago sumagot. "Lala, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Pero hindi rin ako magtapasa ng galit habang buhay. Pinapatawad kita. Pero kailangan mong patunayan na kaya mong baguhin ang sarili mo." Umiiyak na pumango si Lala. "Salamat ate. Balang araw, babawi ako." Paglabas ng kulungan, huminga ng malalim si Marites. Hindi pa lubos ang paghilom ng sugat, pero alam niyang isang hakbang na ito patungo sa kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, mas naging maayos ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na niya binibilang ang mga taong nawala sa kanya. Mas pinipili niyang pahalagahan ang mga taong nanatili at tapat mula simula hanggang ngayon. Habang nakatayo siya sa harap ng kanyang tindahan isang hapon, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada. Napangiti siya. Ito na ang bagong simula, bulong niya sa sarili. Hindi na siya biktima ng kasakiman ng iba. Siya na ngayon ang may kontrol sa kanyang buhay. Handang magpatawad, pero marunong nang mag-ingat. At sa paglubog ng araw, alam niyang tuluyan na niyang naiwan ng madilim na nakaraan. Ang napitira na lang ay ang mga aral na magdadala sa kanya patungo sa mas maliwanag at mas payapang bukas. Mula nang bumalik sa tahimik at maayos na pamumuhay si Marites, unti-unti na ring nagbago ang anyo ng baryo. Ang dating mga kalsadang madilim at halos walang tao sa gabi ay ngayon ay mas maliwanag at mas ligtas. Malaki ang naging ambag ni Marites sa pagbabagong ito, hindi lamang dahil sa kanyang negosyo, kundi dahil sa pagtulong niya sa komunidad. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga paninda sa kanyang tindahan, dumating si Kapitan Rene, dala ang ilang papeles. "Mari, maraming salamat sa donasyon mo para sa streetlights at CCTV sa palengke. Hindi lang yan, pati yung scholarship program mo, napakinabangan ng mga kabataan dito." Ngumiti si Marites at sinabing, "Kap, hindi lang ito para sa akin. Alam mo naman ang pinagdaanan ko. Ayokong may iba pang maging biktima ng kasakiman o karahasan dito sa atin." Bukod sa scholarship program, nagpatayo rin siya ng maliit na community hall kung saan pwedeng magdaos ng seminar tungkol sa tamang pamamahala ng pera, pag-iwas sa utang at pagpapalago ng maliit na negosyo. Marami sa mga kababaihan ng baryo ang sumali dito at unti-unting natuto kung paano magsimula ng sariling kabuhayan. Isang gabi, habang nagsasara ng tindahan, lumapit si Aling Presi, isa sa mga matagal ng tindera sa palengke. "Mari, kung hindi dahil sa training na sinimulan mo,
Hindi ko malalaman kung paano gawing mas maayos ang puhunan ko. Ngayon, mas maayos na ang takbo ng tindahan ko at may kaunting ipon na ako para sa anak ko. Napangiti si Marites. Aling Presi, masaya ako na natulungan kita. Ganon din akong noon. Walang kaalam-alam sa tamang paghawak ng pera. Sana dumami pa ang katulad mo na handang matuto. Hindi lamang kabudayan ang tinutukan ni Marites nang magkaroon ng sakuna sa kalapit na barangay dahil sa pagbaha. Agad siyang nag-organisa ng relief operation. Sa tulong ni Liza at Kapitan Rene, nakapamahagi sila ng pagkain, damit at gamot sa mga naapektuhan. Kung hindi dahil sa tulong mo, Mari, baka wala kaming makain nitong nakaraang linggo, sabi ng isang inang may dalang sanggol habang tinatanggap ang relief pack. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago at kabutihang kanyang ginagawa, hindi pa rin nawawala ang mga taong may halong pag-aalinlangan sa kanya. May ilan na nagsasabing ginagawa lang daw ni Marites ang lahat ng ito para sa atensyon at upang kalimutan ng mga tao ang iskandalong kinasangkutan ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles para sa susunod na seminar, tinanong siya ni Liza, "Mari, naiirita ka ba sa mga chismis na yun? Alam kong may ilan pa ring mapanghusga." Umiling si Marites, "Liza, sanay na ako. Kahit anong gawin mo, may taong hindi maniniwala sa intensyon mo. Ang mahalaga, alam kong tapat ako sa ginagawa ko. Hindi ko kailangang patunayan sa kanila ang sarili ko. Nakikita na yon ng mga taong nakikinabang sa tulong ko." Habang lumilipas ang mga buwan, naging inspirasyon si Marites hindi lamang sa baryo, kundi pati sa mga karatig na bayan. May ilang grupo ng kababaihan mula sa ibang lugar ang bumibisita sa kanya para matuto ng mga diskarte sa negosyo at komunidad. Minsan, may lumapit na grupo ng kabataang estudyante na gumagawa ng proyekto tungkol sa mga bayani ng modernong panahon at isinama siya bilang isa sa kanilang case study. "Miss Marites," sabi ng isa sa mga estudyante, "napanood po namin sa balita ang kwento ninyo." Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng tindahan, tinanaw niya ang kalsada ngayon ay maliwanag at matao pa rin kahit mag-aalas 7 na. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan sa paligid. Umupo sa tabi niya si Liza at nag-abot ng tasa ng mainit na tsaa. "Mari," wika ni Liza, "tingnan mo ang paligid. Dati madilim, tahimik at puno ng takot ang mga tao dito. Ngayon, masigla na at ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbago to." Napangiti si Marites, bahagyang kinikilig sa malamig na hangin. "Liza, hindi ako mag-iisa kung wala ang mga taong katulad mo. Lahat ng pagbabago dito, pinaghirapan nating lahat. At alam mo, ito na siguro ang pinakamagandang gantimpala sa lahat. Makitang mas ligtas at mas masaya ang lugar na kinalakhan ko." Sa isip niya, naalala niya ang mga taon ng takot, pagtatago at pakikipaglaban para mabuhay. Ngayon, ang parehong baryo na minsan ay naging tahimik na saksi sa kanyang mga luha ay siya ring naging saksi sa kanyang tagumpay. At sa ilalim ng maliwanag na poste, alam niyang natupad niya hindi lang ang pagbabalik ng kanyang buhay, kundi pati ang pagbibigay ng pag-asa sa iba. Makalipas ang halos 2 taon, mula nang magsimula muli si Marites ng kanyang buhay, dumating ang isang liham na nagbalik ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Nakatatak sa sobre ang tangalan ng isang kilalang law firm sa Maynila. Agad niyang naramdaman ang kakaibang kaba habang binubuksan ito. Nakasulat sa liham na may gaganaping pagdinig kaugnay sa kaso ng kanyang mga kamag-anak na minsang nagtangka sa kanyang buhay at kumamkam ng kanyang kayamanan. Bagamat matagal na niyang isinantabi ang nakaraan, alam niyang hindi siya maaaring tumalikod sa pagkakataong ito. "Liza," sabi niya sa kaibigan habang pinapakita ang sulat, "kailangan ko nang harapin ito. Panahon na siguro para tuluyang matapos ang lahat." Sumama si Liza sa kanya papuntang Maynila ilang araw bago ang nakatakdang hearing. Sa biyahe, halos walang imik si Marites. Iniisip ang mga taong minsan ay tinuring niyang pamilya.
Hindi ko alam kung kaya ko silang makita ulit, bulong niya. Tinapik siya ni Liza sa balikat. Kaya mo yan, Mari. Hindi na ikaw ang dating mahina. Ikaw na ang may hawak ng laban ngayon. Pagdating nila sa korte, sinalubong sila ng mga abogado at ilang kaalyado mula sa komunidad na nais ding sumuporta. Nakasuot si Marites ng simple ngunit marangal na damit. Isang puting blusa at itim na slacks, walang sobra o kulang. Sa loob ng courtroom, nakita niya ang kanyang mga tiyuhin at pinsan na minsan ay kumontrol sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. May halong galit at panghihinayang sa kanilang mga mata. Pero ramdam niyang hindi na siya natitinag ng kanilang presensya. Habang binabasa ng hukom ang mga ebidensya, isa-isang iniharap ng kanyang abogado ang mga dokumento ng pandaraya, pirma sa pekeng papeles at patunay ng tangkang pananakit. Tahimik lamang si Marites, ngunit sa loob niya ay may halong kirot at ginhawa. Kirot sa pag-alala sa mga masasakit na alaala, at ginhawa dahil alam niyang nailalantad na sa wakas ang katotohanan. Sa isang punto, tinanong ng hukom kung nais ni Marites magsalita. Tumayo siya, marahan ngunit matatag ang boses. Mahal na hukom, hindi ko po hinihiling ang parusang magdudulot ng paghihiganti. Ang tanging gusto ko lang ay hustisya. Hustisya para sa sarili ko at para sa lahat ng taong tinangkalilang saktan. Hindi po ako galit, pero hindi rin ako bulag sa tama at mali. Naging tahimik ang buong silid-korte sa kanyang sinabi, kahit ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay tila napatungo, marahil dahil sa hiya o pagsisisi. Matapos ang ilang oras ng talakayan, inihayag ng hukom ang pasya. May sala ang mga nasasakdal at hinakailangan nilang ibalik ang lahat ng ari-arian at magbayad ng danyos. Bukod dito, may kaukulang sentensya ang mga pangunahing sangkot sa pananakit at pandaraya. Lumabas si Marites ng korte na tila nabunutan ng tinik. Sa labas, sinalubong siya ng ilang mamamahayag na nais makuha ang kanyang panig. Ma'am Marites, ano po ang pakiramdam na sa wakas ay nakuha ninyo ang hustisya? Anong ng isang reporter? Ngumiti siya at sinabing, ang hustisya ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tama sa kabila ng lahat ng maling ginawa. Sana magsilbi itong paalala na walang lihim na hindi nabubunyag. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong siya ng mga kapitbahay at kaibigan. May mga nagdala ng pagkain at may ilan na naglagay ng banderita sa labas ng kanyang tindahan. Mari, parang piyesta dito, tawa ni Liza habang tinutulungan siyang magbaba ng mga gamit mula sa sasakyan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Kapitan Rene. Mari, proud kami sa'yo. Hindi madali ang humarap sa nakaraan, lalo na kung masakit. Pero ginawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa komunidad. Maging ang ilang kabataan na dati natulungan ni Marites sa kanyang scholarship program ay dumalo upang ipakita ang kanilang suporta. Ate Mari, wika ng isa sa kanila, salamat sa inspirasyon. Kung kaya mong bumangon mula sa ganyang kabigat na pagsubok, kaya rin namin. Habang nagkakainan ang lahat, napansin ni Marites na may isang matandang babae na tahimik lamang sa gilid, hawak-hawak ang isang lumang supot. Lumapit siya dito at tinanong, Nanay, kumusta po? May maitutulong ba ako? Ngumiti ang matanda at iniabot ang supot. Anak, matagal ko na tong gustong ibigay sa'yo. Napanood ko sa TV ang laban mo at gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Pagbukas ni Marites sa supot, tumambad ang isang lumang rosaryo at maliit na sulat. Nakasaad sa sulat ang simpleng mensahe, para sa iyong bagong simula, ipagpatuloy mo ang paggawa ng kabutihan. Naramdaman ni Marites na bumigat ang kanyang dibdib, hindi sa lungkot kundi sa pasasalamat. Kinagabihan, habang mag-isa sa kanyang bahay, pinagmasdan niya ang rosaryo sa ilalim ng lampara. Salamat, Panginoon, bulong niya, sa pagkakataong mabuhay, magmahal at magpatawad. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tunay niyang naramdaman na tapos na ang isang mabigat na kabanata ng kanyang buhay. At habang pinapakinggan niya ang tahimik na ingay ng baryo sa labas, alam niyang handa na siya sa susunod na yugto, hindi bilang biktima ng nakaraan,
kundi bilang isang taong malaya, matatag at may layuning magbigay ng liwanag sa iba. Makalipas ang ilang linggo mula nang makuha ni Marites ang hustisyang matagal niyang hinintay, nagsimula na siyang mag-isip kung ano ang susunod na hakbang sa kanyang buhay. Nakaayos na ang lahat ng ari-arian na ibinalik sa kanya at nakumpleto na rin ang pagbabayad ng danyos mula sa mga kamag-anak na napatunayang may sala. Tumawag sila ng mga kaibigan, dating katrabaho at mga taong kilala sa bayan upang makakuha ng ideya kung paano maisa sa katuparan ang proyekto. Makalipas ang 2 linggo, nakahanap sila ng lumang gusali malapit sa sentro ng baryo. Dating bodega ito pero matibay pa at pwedeng ayusin. Pinuntahan nila ito kasama ang ilang trabahador at inhinyero. Medyo luma na pero kayang ayusin. Wika ng inhinyero. Kung gusto nyo, pwede nating hatiin ang espasyo, isang bahagi para sa classroom, isa para sa workshop area. Habang nakatingin si Marites sa gusali, naalala niya ang sarili niyang kabataan, kung paano wala siyang lugar na mapuntahan noon para matuto at umasenso. Napangiti siya. Gusto kong maging tahanan to para sa mga nangangarap, sabi niya sa sarili. Agad silang naglunsad ng fundraising. Gumawa sila ng maliit na event sa plaza, may kantahan, sayawan at palarong pambata. Dumalo ang halos buong komunidad at kahit maliit lamang ang halagang nalikom, sapat na ito para masimulan ang pagsasaayos ng gusali. Bukod pa rito, may ilang pribadong donor mula sa Maynila na tumulong matapos marinig ang kwento ni Marites sa radyo. Sa gitna ng lahat ng abala, dumating ang isang hindi inaasahang bisita, si Attorney Ramirez, ang abogadong tumulong sa kanya sa kaso. Marites, wika nito, narinig ko ang tungkol sa proyekto mo. Nais kong magbigay ng tulong sa anyo ng libreng legal workshops para sa mga kabataan at mga negosyante dito. Napangiti si Marites. Salamat, attorney. Malaking bagay yan para sa kanila. Makalipas ang 3 buwan, natapos ang renovasyon ng gusali. Pininturahan ito ng maliwanag na kulay dilaw. May malalaking bintana para pumasok ang natural na liwanag. Sa loob, may mga bagong mesa, upuan, whiteboard at ilang computer para sa mga estudyante. May isang maliit na kusina rin para sa mga mag-aaral na gustong matuto ng basic culinary skills. Sa araw ng pagbubukas, nagtipon ang buong komunidad. May mga bata, magulang, guro at maging ilang opisyal ng bayan. Habang nakatayo si Marites sa harap, ramdam niya ang kakaibang saya at kabang sabay na dumadaloy sa kanyang dibdib. Mga kababayan, panimula niya, ang lugar na ito ay para sa atin. Para sa mga kabataan na may pangarap, para sa mga magulang na nais bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, at para sa komunidad na naniniwalaan na sa pagtutulungan walang imposible. Palakpakan ang sumunod. Ilan sa mga kabataan ay lumapit upang personal na magpasalamat. Ate Mari, gusto kong maging mekaniko balang araw. Salamat at may lugar na akong matutunan yon, sabi ng isang binatilyo. Isa namang dalaga ang nagsabi, Ate, gusto kong matutong magluto para makapagtayo ng sariling karinderya. Bawat salitang iyon ay tila nagbibigay ng bagong lakas kay Marites. Alam niyang hindi madali ang pamamahala ng ganitong proyekto, pero handa siya. Nagbuo siya ng isang maliit na team na pinubuo ng mga volunteer. Kabilang si Liza bilang coordinator, si Attorney Ramirez bilang legal advisor at ilang guro mula sa bayan para sa iba't ibang training modules. Ngunit gaya ng lahat ng magagandang proyekto, hindi rin ito nakaligtas sa pagsubok. Isang gabi, habang pauwi si Marites mula sa center, tinawagan siya ni Liza. Marie, may problema tayo. May ilang taong nagrereklamo na masyado daw nating inuuna ang mga taga-ibang barangay kaysa sa mismong kabataan dito. Napabuntong hininga si Marites. Hindi natin pwedeng piliin lang ang tutulungan base sa tirahan, pero siguro kailangan nating makipag-usap sa kanila at ipaliwanag ang layunin natin. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong sa plaza. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng center ay magbukas ng pinto sa lahat, kahit saan pa sila galing.
dahil ang kaalaman ay walang hangganan. Matapos ang masinsinang usapan, unti-unting nawala ang alitan at mas marami pang tao ang nagboluntaryo para tumulong. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang pinagmamasdan ni Marites ang mga batang naglalaro sa labas ng center, naisip niya kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Mula sa isang babaeng halos mawalan ng lahat, ngayon ay isang taong nagbibigay pag-asa at oportunidad sa iba. At sa kanyang puso, alam niya na ang panibagong landas na tinatahak niya ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, kundi tungkol sa pagbibigay ng liwanag sa mas marami pang buhay. Lumipas ang 6 na buwan mula nang mabuksan ang training center at makapagsimula ang mga unang batch ng mga kabataan at matatanda sa iba't ibang kurso. Sa panahong iyon, nakita ni Marites ang unti-unting pagbabago sa komunidad. May mga kabataang dati walang direksyon na ngayon ay may tiwala na sa sarili at may mga magulang na natutong magbukas ng maliliit na negosyo mula sa natutunan sa culinary at entrepreneurship classes. Isang hapon, habang abala siya sa pagbibigay ng seminar sa mga magulang tungkol sa financial literacy, dumating si Lisa na halatang may dalang magandang balita. "Mari," tawag niya mula sa pinto, dala ang ilang sobre. May dumating na liham mula sa isang foundation sa Maynila. Gusto daw nilang punduhan ang expansion ng center natin. Nanlaki ang mata ni Marites at agad niyang binuksan ang liham. Nakasulat doon na napansin ng foundation ang kanilang proyekto sa social media at nais nilang magbigay ng grant para sa pagdagdag ng mga pasilidad. Isang maliit na library, computer lab at dagdag na training equipment. "Liza, hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa sa saya," sabi ni Marites, halos mapaluha sa tuwa. Sa sumunod na mga linggo, dumating ang mga bagong gamit. May mga lumang computer na inayos ng mga volunteer IT specialists at mga libro mula sa iba't ibang donor. Napuno ng kilig at excitement ang buong baryo, lalo na ang mga estudyanteng sabik matuto ng mas modernong skills. Kasabay ng mga positibong pagbabago ay dumating din ang ilang pagsubok. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na bagyo at binaha ang ilang bahagi ng baryo. May ilang kagamitan sa center ang nasira at napinsala ang isang bahagi ng bubong. Ngunit imbes na mawalan ng pag-asa, mabilis na kumilos ang komunidad. Naglunsad sila ng Bayanihan Day kung saan nagtulong-tulong ang lahat. May mga nagdala ng kahoy at yero, may mga naglinis at may mga nagluto ng pagkain para sa mga tumutulong. "Hindi ko alam na ganito katatag ang mga tao natin," sabi ni Marites habang pinagmamasdan ang mga kapitbahay na nagtutulungan. "Dati, bawat isa kanya-kanyang problema lang. Pero ngayon, parang iisang pamilya na tayo." Sa muling pagbubipas ng center matapos maayos ang pinsala, nag-organisa sila ng isang pasasalamat at pagsilang program. "Salamat sa pagtuturo at pagbibigay ng pagkakataon." Sumunod namang lumapit ang isang ginang. "Ate, nakapagbukas na ako ng maliit na karinderya. Kumakain doon ang mga construction worker at estudyante. Hindi ko to magagawa kung wala ka." Bawat salitang iyon ay lalong nagpapatibay ng paniniwala ni Marites na tama ang landas na tinatahak niya. Alam niyang marami pang taon ang gugugulin para mapalawak ang proyekto at hindi mawawala ang mga pagsubok. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May komunidad na handang lumaban at sumuporta. Habang palubog ang araw, naupo si Marites sa harap ng center at pinanood ang mga batang naglalaro sa bakuran. Lumapit si Lisa at iniabot ang isang tasa ng kape. "Anong iniisip mo?" tanong nito. "Iniisip ko na kahit matapos na ang lahat ng problema ko noon, may bago pa ring laban. Pero mas masarap na ngayon kasi laban na ito para sa lahat, hindi lang para sa sarili ko," sagot niya, sabay ngiti. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang kapayapaan at kasiguraduhan na ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nakipaglaban para mabawi ang kanyang yaman at dangal. Ito rin ay kwento ng isang taong matapos mabawi ang lahat
ay piniling magbigay at magtanim ng pag-asa para sa iba. At sa ilalim ng papalubog na araw, nagsimula ang isa na namang kabanata. Hindi na tungkol sa paghihiganti o hustisya, kundi tungkol sa pagtutulungan, pag-ibig sa kapwa at walang hanggang pangarap para sa isang mas maliwanag na kinabukasan.